Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong subaybayan itong ating regular na segment. Araw-araw po ito, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami kasi laging nagtatanong sa atin araw-araw, Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment na ito. Kaya lagi nyo itong aabangan, ha, mga kabunyog, mga kababayan, ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ito, tungkol dito sa bail hearing ni, pag-usapan natin tungkol sa bail hearing ni Bong Revilla. Alam naman natin na si Bong Revilla ay may kinakaharap na kasong non-bailable. Ang non-bailable niya yata yung sa malversation eh. Kasi malaki yung amount na involved. Ang malversation kasi depende sa amount. Ay malaking amount, syempre malaking halaga yung pinag-uusapan dito na nalustay niya, na malverse. Kaya non-bailable. Yung isang kaso niya, yung sa graft yata, nakapagpiyansa siya doon. Pero kahit nakapagpiyansa siya doon sa isa niyang kaso, may isa pa siyang kaso, itong ang malversation na non-bailable. Pero nagpetition ang kanyang abogado para siya ay makapagpiyansa. Ang tawag doon, petition for bail. Pag nag-petition for bail, magbi-bail hearing. Ang ginawa ng Sandigan Bayan, nag-set ng 10 araw na tuloy-tuloy. Araw-araw may hearing para mabilis na madesisyonan. Kasi kapag mga bail hearings kasi summary yan, ibig sabihin mabilisan. Ang purpose ng bail hearing, ipe-present ng prosecution sino ba yung kanilang mga pangunahing testigo. Ano ba yung kanilang mga pangunahing ebidensya. Mabilisan lang. Ipe-present lang. Parang katulad lang nung ginagawa ng Justice Committee sa impeachment ni Sara. Pinapakita lang sino yung mga testigo, ano yung kanilang laman ng kanilang testimonya, at ano yung mga documentary evidence para sa part ng mga justices ng Sandigan Bayan, makapag-decide sila kung ang evidence of guilt is strong. Kasi bagamat ang kaso ay non-bailable, pwede naman niyang makapagpiyansa, mag-a-apply ng petition for bail. At sa petition for bail, magkakandak ng summary hearings. Ipipresent ngayon ng prosecution yung kanilang mga testigo. Mabilisan lang, summary, para makita ng justices kung matibay ba ang ebidensya. Ang evidence ba of guilt is strong? Hindi pa naman dyan i-determine kung guilty talaga. Titingnan lang kung ang ebidensya ay matibay para siya ay masintensyahan na guilty. Kaya lang, siyempre, dito, ang may trabaho niyan, ang may responsibilidad niyan na ipakita na mabigat ang ebidensya at mga testigo, ang prosecution. Kaya present ng prosecution yung mga mga pangunahing testigo laban kay Bong Revilla. Ngayon, si Bong Revilla, ambush interview habang naglalakad, tinatanong ng media, Sir, ano pong reaction niyo? Sabi ni Bong Revilla, lalabas din ang katotohanan. Kumbaga, umaasa si Bong Revilla at ang kanyang abogado at ang kanyang pamilya at supporters na sa bail hearing na ito, lalabas daw ang katotohanan. Wala naman daw matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla, kaya makakalaya ito. Kaya ang tanong ngayon, makakalaya kaya si Revilla? Yan yan mga kabunyog, yung malaking katanungan. Sa totoo lang, yung huling hearing, parang hindi sana makakarating si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kasi may sakit. Nagpaalam sa justices ng Sandigan Bayan na hindi siya makaka-attend. Kaya lang, sabi ng justices ng Sandigan Bayan, kapag hindi yan mahihirapan tong kaso na to. Kumbaga doon natutuwa na sana yung kampo ni Bong Revilla kasi
Ayan, pag hindi sumipot si Bernardo, wala na, isasarado na yung bail hearing. Hmm? 10 days na yung binigay para ano, kung hindi mai-present si Bernardo, wala, mahina yung magiging ano, mahina yung mga present na mga testigo eh. Ang pinakamabigat naman talagang testigo si Bernardo. Kasi siya talaga yung kausap ni Bong Revilla at siya talaga yung ano, nagdala ng mga pera. Nagdala rin ng pera kay Bong Revilla yung yung driver niya at isa pang aide, yung isa De La Puente, ano, yung isa pangalan Nino, yung driver niya. Pero si Bernardo talaga ang kausap ni Bong Revilla. Mabuti na lang nung last day na sumipot si Bernardo. So ngayon ang tanong, matibay ba ang ebidensya kay Revilla? Sa tingin ko matibay naman kasi si Bernardo eh. Oh, ano yon? May personal knowledge yon kasi siya talaga mismo ang kausap ni Bong Revilla. At nakailang balik siya sa White House. Ang tawag doon sa bahay ni Revilla sa Bacoor ba yun? White House eh. At hindi lang naman si Bernardo ang nagsasabi niyan. Corroborated yung kwento ni Bernardo, yung salaysay ni Bernardo ng iba pang testigo. Yung driver niya, yung De La Puente at yung isa pa niyang aide. Kaya hindi lang naman si Bernardo yung nagsasabi ng tungkol sa pag-deliver ng kahon-kahong pera. Kahit yung dating driver niya at dating niyang aide ay kasama niya nung nag-deliver. Kaya bali tatlo na. Tatlo na. Yun ay personal knowledge kasi talagang sinasabi nila nag-deliver sila eh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ko matibay, matibay. Kung hindi nakaano, kung hindi nakasipot, hindi sumipot si Bernardo doon sa last day, medyo mahirapan. Delikado, baka mag-grant talaga yung ano, yung bail hearing, yung bail ni ano ni Bong Revilla. Sa isang banda, kung makalusot man dito si Bong Revilla, mayroon pang isang kaso na inimbestigahan na ang Department of Justice. Plunder yun. Mayroong plunder case pa. Ito kasing nakakulong si Revilla ngayon, ang isa dyan yung graft. Nakapagpensa siya doon. Ang isa pa malversation. Yan yung non-bailable. Pero mayroon pa siyang naka-pending na kaso. Nasa DOJ at pinasa na sa ombudsman. Pero hindi pa na ipa-file sa Sandigan Bayan. Ang problema doon, plunder din yun. Din non-bailable din yun. Ibig sabihin, kahit makalaya dito si Bong Revilla, dun sa kasong plunder, aarestuhin na naman siya. Aarestuhin na naman siya. Kaya mabigat ang problema nito ni Bong Revilla eh. Ano? Mga kabunyog, mabigat ito. Anyway, abangan natin sa susunod na mga araw, anong magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Medyo, ano yan sana hindi siya payagan makapiyansa. Kasi pag nakapagpiyansa itong si Bong Revilla, hihina na ang tiwala ng taong bayan eh. Ibig sabihin, ano ba to? Mahina ba ang ebidensya sa kanya? Mahina pa ba yun na mayroon nang testimonial evidence? Ibig sabihin, may mga tao na nagsasabi talaga na nag-deliver sila ng pera. Ano yun eh, medyo nakakalungkot kung ang maging desisyon dyan ng Sandigan Bayan ay payagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Pero sa tingin ko naman, matibay naman yung mga testigo kasi ano yun eh, si Yusek Bernardo. Aside kay Yusek Bernardo, yung driver niya at saka aide. Di tatlo na yan. Plus yung mga dokumento na mga ebidensya, mabibigat yun. Anyway, dito tayo mga kabunyog. Itong tungkol kay Sami Uy, anong take natin dito? Itong si Sami Uy, negosyante sa Davao. Controversial ito ngayon, masyadong naging controversial kasi nga, present ito ni dating Senador Sonny Trillanes doon sa hearing ng Justice Committee nung isang araw. Ang pinakita ni Trillanes, itong si Sami Uy ay may mga cheque, manager's checks, cashier's checks, in-issue niya. Nakapangalan doon kung kani-kanino. Mayroong para kay Rodrigo Duterte, mayroong para kay Sara, mayroong para kay Pulong, mayroong para kay Baste, mayroon pa nga para kay kay Hanelit Abansinya, mayroon pa para kay Kitty Duterte. So, iba-ibang amounts 'yon sa iba-ibang panahon. Ngayon cheque 'yun eh. Ibig sabihin sa cheque, may payee doon, ibig sabihin kanino, nakapangalan doon kung para kanino.
Dahil cheque yon, may pangalan doon kung kaninong cheque yon. O Kisami Uy nga. Kaya ibig sabihin, hindi talaga maidi-deny kasi cheque. Paano mo maidi-deny? Nag-issue ka ng cheque. Pumasok sa account ni Sara, ni Pulong, ni Baste, ni Kitty, ni Digong. Oh. Kaya, ano to, kahit anong paninira kay Trillanes, simple lang naman ang sagot ni Trillanes eh. Oh, patunayan ninyo na hindi totoo yung mga sinabi ko. Eh, cheque nga. Paano mo i-deny yun? Nakapangalan kay Pulong, ganitong amount, o ganitong pitsa inincash yung, dineposito yung cheque. Oh. Kaya mayroon talagang paper trail kasi cheque ito eh. Sa cheque, syempre papasok yan kung kanino nakapangalan yung payee. At nakapangalan din yan kung sino ang may-ari ng cheque. Oh. Ngayon, sinisiraan si Trillanes. Ito daw si Sami Uy ay lihitimong negosyante sa Davao. Oh. Ang sabi kasi ni dating Senador Sani Trillanes, hindi. Di umano, drug lord yan. Ang binibigay niyan, doon yung mga pinadala niyan, kila Sara, kila Pulong, Baste, ano yun? Ano niya yun? Kumbaga, lagay niya sa mga Duterte. Para wilo siyang makanegosyo ng illegal na droga, ayon kay Trillanes. Kaya yung yaman niya ng mga Duterte, nung pamilya Duterte ay bahagi niyan galing sa mga transaksyon sa illegal na droga. At ang pinakaano diyan, halimbawa, itong si Sami Uy. Eh ngayon, wala namang reaksyon pa ito si Sami Uy. Ang nagdidepensa kay Sami Uy, mga DDS, si dating Cotabato Governor Manny Piñol, tapos yung mga DDS, pinagtatanggol na si Sami Uy daw ay lihitimong negosyante sa Davao, mayaman daw yan, hindi daw yan totoong involved sa drugs. Anyway, madali lang naman yan. Sana pinakamaganda niyan, si Sami Uy mismo ang magsalita. Ipaliwanag niya, totoo ba na nag-deposito siya, nag-issue siya ng mga cheque? Yun. Ang problema kasi sa kanila, hindi naman nila dinidina yung cheque. Paano mo nga naman ididina yung cheque? Tahimik din sila, hindi rin nagsasalita. Tapos sisiraan nila si Trillanes. At saka sinabi na nung AMLAC yung Anti-Money Laundering Council Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura, sinabi niya, di ba? Kinonfirm sa kanya ni Congresswoman Leila de Lima kung totoo yung mga sinabi ni Trillanes. O kinonfirm nung AMLAC na nandun. At saka ito, hindi mo nga ito madideny, hindi mo ito, kasi cheque ito eh. Paano mo naman i-deny yung cheque? Ang cheque, mayroong payor, may yung payee. Ang payee, sino yung tumanggap? Recipient. Nakalagay naman eh. Sara, Zay Duterte, Veronica, Veronica Duterte, yung Kitty Duterte. Di ba? Kaya mahirap nilang takasan yan kasi cheque yun. May paper trail. Kung ano-anong paninira nila kay Trillanes, kung ano-anong pananakot, kakasuhan daw ni Sami Uy. Baka mas si Sami Uy pa dyan ang malagay sa alanganin sa bandang huli. Kasi pag kinasuhan si Trillanes, siyempre sasagutin niya ni Trillanes, ilalabas niya yung mga ebidensya niya. O di lalong madidiin diyan si Sami Uy. Kaya siguro si Sami Uy tahimik ngayon, hindi niya alam paano niya sasagutin. Madali lang naman sana yang sirain kung hindi totoo. Hamunin si Trillanes. Kaya lang hindi, di ba? Tahimik naman sila. Ang ginagawa nila, sinisira si Trillanes. Pero yung mga sinabi ni Trillanes, hindi naman nila dinideny. Yan yung problema dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ito namang si Bongo. Si Bongo, reaction ni Bongo doon sa desisyon ng ICC ay kasi di ba, magkasunod na araw nung isang araw, April 22, naglabas ng desisyon ng ICC doon sa appeals chamber. Di ba? Nag-appeal kasi yung kampo ni Duterte doon sa issue sa jurisdictional challenge. Kini-question kasi ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ni Attorney Kaufman yung jurisdiction ng ICC. Sa pre-trial chamber, natalo. Nag-appeal sila ngayon sa appeals chamber. Naglabas ng desisyon yung appeals chamber noong April 22. Ang desisyon ng appeals chamber denied
final na yung jurisdictional challenge o kini-question ng kampo ni Duterte yung jurisdictional challenge. Wala na yun. Final na. Appeals chamber na ang nag-decide. Sumunod na araw, yung ano naman, confirmation of charges, kinonfirm na ng ICC pre-trial chamber yung charges ni Duterte. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya para mag-proceed na sa trial. So wala na. Wala na, tapos na. Magta-trial na talaga. Wala nang magagawa ang kampo ni Duterte niyan. O ngayon, si Bongo, naglabas ng maiksing reaction. Sabi niya, justice will prevail. Sa bandang huli daw, mananaig ang katotohanan. Anong ibig sabihin ni Bonggong mananaig ang hustisya? Ibig sabihin, mananalo si Duterte sa kaso na yan. Mabibindicate si Duterte. Maa-acquit si Duterte. Yan ba ang ibig niyang sabihin? Asa pa siya. Asa pa sila. Ang bibigat ng ebidensya laban kay Duterte. Wala namang pang-counter si Kaufman. Kaya nga delaying tactics lang ang taktika ni Kaufman. Tama yun, justice will prevail o hustisya para sa mga biktima. Yun ang mangyayari diyan. Tama yan, Bongo. Kung ang sinasabi mo justice, totoo yan. Talagang inaasahan natin makakamit ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte ang hustisya. Pero kung ang sinasabi mo, Bongo, mabibigyang hustisya si Duterte, nagpapatawa kayo. Nagpapatawa kayo. Saka, Bongo, bago mo yan isipin, si Duterte, isipin mo rin, ikaw mismo, kasama ka doon. Nababanggit ang pangalan ni Bongo doon sa mga co-perpetrators. Ang sabi doon, sa desisyon ng ICC, hindi naman magagawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte yan, yung mga, design, kung walang mga co-perpetrators. Tapos pinangalanan yung mga co-perpetrators. Nangunguna si Bato de la Rosa. Sumusunod si Danao. Pangatlo si Bongo. Kaya ngayon, itong si Bongo, nagsasabi siya na justice will prevail. Wag ka Bongo, wag kang nagmamalasakit siya kay Tatay Digong niya. Mangiyak-ngiyak si Bongo. Ikaw mismo, Bongo, kasama ka din dyan kasi co-perpetrator ka. Isa ka sa mga co-perpetrators eh. Nagpapatawa naman to si Bongo. Parang naaawa siya kay Duterte. Ang isipin niya, siya mismo, hindi malayo sa susunod na mga araw, lalabas ang arrest warrant. At ang arrest warrant na yan, after Duterte, si Bato. Sumunod si Danao, sumunod si Bongo. At saka kasi si Bongo, si Bato kasi sa si Bongo, mayoral period ni Duterte sa Davao, sangkot na si Bongo at si Bato. Hanggang sa presidential period ni Duterte 2016, sangkot na si Bato, sangkot din si Bongo. Kaya malalim ang involvement ni Bato at ni Bongo sa mga pinagagawang krimen ni Duterte, crimes against humanity. Kaya kung ang iniisip ni Bongo, justice will prevail daw? Ay, hindi niya naiisip. Siya mismo kasama rin diyan. Kasama siya diyan sa mai-issuehan ng arrest warrant, sila ni Bato. Kaya nga si Bato nagtatago na eh. Pero itong si Bongo, ang iniisip kasi ni Bongo, hindi naman siya involved diyan. Kasi hindi naman daw siya part ng ng pulis. Paano naman siya mai-involve diyan? Alalay lang naman siya ni Duterte. Ayun nga, bilang ni Duterte, trusted ni Duterte, siya yung nagdadala ng mga order ni Duterte. Siguro kung may ililiquidate, may i-neutralize. Si Bongo ang nagre-relay. Tapos yung mga report galing doon kila Garma, kila Bernardo, yung mga nag-execute ng order ni Duterte, ang report nila kay Bongo dumadaan. Sabi yan mismo ni Ruyina Garma. Ay si Ruyina Garma nandun na sa ICC, kinumpirma ni Trillanes eh. Sinecure na ng ICC kasi magtitestify talaga si Ruyina Garma. Sino ba ang madidiin sa testimonya ni Ruyina Garma? Hindi naman si Bato eh, si Bongo. Kaya yung sinasabi ni Bongo na justice will prevail, totoo. Pati ikaw, mapaparusahan, maaaresto ka dyan, Bongo, at makukulong ka. At pag nakulong si Bongo, masintensyahan tulad ni Duterte, sama nila Bato, ayan, justice. Yan yung masasabi nating nag-prevail na nga ang justice. Di ba?
mga kabunyog, mga kabayan. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.